Ang ating Panginoon Jesucristo na, ang kausap niya, kaya na-save yung ano na to, bilanggo na to. Dahil siya ang may karapatan. Siya lang may karapatan, wala nang iba. Anytime pwede niyang isave yung sino mang tao ba sumampalataya sa Kanya. Nabautismo mo to? Hindi. Dahil hindi siya nabautismohan, ano na to eh, hatol na yung, kamatayan na yung hatol sa Kanya. Kumbaga parang nasa silya elektrika na siya, kung sa panahon natin ngayon. Kapag nilagay ka sa silya elektrika, hanggang yun na lang, mamamatay ka na ron. Ito yun, gano'n sa kanila. Pag nilagay ka sa cross, mamamatay ka na ron. Ngayon, kung palagi natin sabihin na dito natin binabasa yung ating paniniwala, hindi po dahil iba yung ang kalagayan natin ngayon. Malaya tayo nakakalakad. May time tayo na pumunta sa tubig upang magpa-bautismo. So kaya naligtas ito dahil ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang kausap ng tinatawag na bilanggo. Siya lang may karapatan. Kaya nga sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya lang. Kaya naligtas itong taong ito. Na sabi niya, ngayon pa lang dadalhin na kita sa aking paraiso. So walang walang question dito. Na kung yan yung perspective natin, hindi yan. Mali. Dahil ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan mong sumailalim. Kasi mismo ang ating Panginoon Jesucristo, nagpabautismo rin. Dahil siya nga po yung tinatawag na ginagaya o yung ating pong huwaran. Tuloy tayo. Yung pangatlong tanong, anong gagawin ng tao pang maligtas? Sumampalataya, Mark 16 verse 16. Magpabautismo, Matthew chapter 28 verse 19. Ang sabi po ay ganito. 28, 19. Dahil dito, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ito yung gagawin po eh. Ano yung gagawin ng tao pang maligtas? Yan yung tanong. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yan yung mga ilang gagawin ng tao. Kailangan mong sumampalataya, magpa-bautismo. Kailangan mo ring manatili. Dahil ang sabi sa Matthew chapter 24 verse 13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Manatili. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, ang sabi po ay ganito. 1 Corinthians chapter 15, 1 and 2, ang sabi po ay ganito. Ngayon pinatatalastas ko sa inyo, wika ni Apostol Pablo, doon sa iglesia ng mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. So, si Apostol Pablo ay may ipinangaral na Ebanghelyo na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. So, ang sabi ni Apostol Pablo, yung Ebanghelyo ay tinanggap na inyo namang pinanatilihan. Ang sabi dito, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So, meron pala na sumampalataya lang na walang kabuluhan. Dahil po pwedeng nag-i-stay ka lang sa church, pero hindi mo ginaganap yung tinatawag na utos. Dahil gaya ng nabanggit ko na nakaraan, ang lunduan ng 1 Corinthians, isa sa punto na pinupunto ng ating apostol na si Pablo ay patungkol sa pag-ibig. Love. Ang sabi niya, ang pag-ibig ay pinaka 13-13, datapwat ngayon na nanatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kasama to eh. Sa sinasabi ng Apostol Pablo na inyong pinanatilihan at ligtas kayo kung matyagan ninyong pananatilihan yung mga bagay na itinuro ko sa inyo.
kung sasalisikin natin at iisa-isahin natin yung mga salita, mga itinuro ng ating apostol na si Pablo, ano-ano ba yung bagay na dapat natin pananatilihan? Yung kasama yung pag-ibig sa kapwa, lalo-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Nagtitiis ba tayo na ibigin yung ating kapatid? Na lagi nga ang binabanggit yung example ni Brother Joy, nung kami po ay mga estudyante pa, na ibigin mo yung isang tao na kahit yung isang ibig-ibig, iibigin mo. Bakit? Alang-alang sa pagsunod sa utos ni Kristo. Kasama yun sa pagtitiisan natin na iibigin mo isang tao na hindi ka ibig-ibig. Baway. Yun po, tama po yun. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong, Mahalin mo ang iyong kapwa. Nasa chapter, ano po yata yun? Romans chapter 12. Na huwag kang gumanti, ibigin mo ang iyong kaway. Ano po, kasama yan sa pagtitiisan ng mga Kristiyano na yung pagpasa ng krus, 24:13, sino mang alagad na ibig sumunod sa akin ay pasanin ang kanyang krus. Matthew chapter 24, kung daw magkakamali. Ay, 16:24. Nang magawin sinabi sa kanya ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. So, kasama yun sa pagtitiisan mo na iibigin mo yung taong hindi ka ibig-ibig. Gagawin mo yun alang-alang sa utos ng ating Panginoon Espiritu. Kasama yun sa pagtitiisan ng mga Kristiyano. Yun nga po, yung pagpapasan ng krus. Ano po? Manatili tayo doon sa pag-ibig. Kasi kahit ang ating Panginoon Espiritu, sinasabi niya, John 15:12, kayo mga kaibigan sa isa't isa. Basahin ko po para mayroon pong reference. John chapter 15, verse 12. Ito ang aking utos na kayo mga kaibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So, ang ating Panginoon sa Kristo ay patuloy niyang ini-insist yung tinatawag na pag-ibig. Kahit si Apostol Pablo, ganun din yung kanyang itinuturo. Sabi niya, mga kaibigan kayo. Dahil bakit? Isa ito sa pinakamahirap doon na i-apply mo yung tinatawag na kahit galit ka, pilitin mong umibig. Kasama ito sa tinatawag na pananatili. Ang sabi dito, 15:2, kung babalik tayo sa ating tinatalakay, sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsasampalataya na walang kabuluhan. Dahil marami talagang, alam niyo po yung panahon ni Moises, nung after nilang makalagpas dun sa tinatawag na Red Sea, ang daming mga Kristiyano na nagreklamo noon. Ang sabi nila, Moises, bakit dinala mo kami rito? Papatayin mo ba kami sa gutom? Ang sabi niya. Kaya nung time na yun, naikwento ko nung nakaraan, na sabi niya, nauuha kami, nagugutom kami. Kaya pinukpok niya yung bato at dumalo yung tinatawag na ilog. So, kahit sa panahon natin ngayon, marami rin mga Kristiyano na ang daming reklamo sa buhay. Ano po? Na dapat patuloy lang tayo sumunod sa utos ng Diyos. So, kailangan natin manatili upang tayo po ay maligtas. Manatili sa turo at aral ng ating Panginoon si Kristo. Ang unang punto doon, kailangan natin umibig sa ating pong kapwa at sa Diyos. Paano kung hindi sumampalataya, brother? Kahit narinig na yung salita. Yan po ang sagot, Mark 16 verse 16. Ang sumampalataya at mabuti suman ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya, parurusahan. Yung mga hindi sumampalataya, parurusahan. Kasi dalawa lang naman ang utos dito eh.